Pinapuon Bato, Pinapuon Bato Shrine, Olongapo, Zambales. Viva la Virgen! Viva! Nuestra Señora de la Soledad de Nueva Ecija. Estrella del pueblo de San Isidro. Otala ng bayan ng San Isidro. Iyan ang kilalang paguri sa kinikilalang ikalawang patrona ng bayan ng San Isidro Nueva Ecija. Mula sa kasaysayan hanggang sa mga naipamalas na mga himala o milagro dahil sa masiging pangingilpuno sa kanya. Lumipas man ang maraming taon, malumang man ay lumipas ang kanyang larawan. Iisa lamang siya sa puso ng mga taga San Isidro. Siya ang inang tala ng bayan ng San Isidro. Araw ng kapistahan, ikatlong linggo ng Nobyembre. Palakpakan po natin ang Nuestra Señora de la Soledad de Nueva Ecija. Pagkalangin mo kami. Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. Ang pinakamatandang may petsang guhit na larawan ng mahal na Birhen sa Pilipinas at ang patrona ng buong lalawigan ng Cavite ay permanenteng nakadambana sa Diocesan Shrine ng Our Lady of Solitude of Portabaga, Parokya ni San Roque. Ang imahe ay seremonyal na kinoronahan noong Nobyembre 17, 1978. Kahit na matagal ng pinagtatalunan bilang hindi lehitimo dahil sa kakulangan ng opisyal na kautusan mula sa Roma. Noong Setyembre 2017, ang imahe ay ipinalaga bilang isang pambansang kayamanan ng kultura ng Pilipinas. Noong Marso 19, 2018, ang mga bagong dokumento ay isinumite sa banal na opisina at ang imahe ay pinagkalooban ng opisyal na dekreto ng canonical coronation ni Pope Francis. Sa kanya bilang reyna ng Cavite at patrona ng makalangit na bantay at tagapagtanggol ng buong lalawigan ng Cavite. Ang kanyang kapistahan ay may ikalawa at ikatlong linggo ng Nobyembre. Pasalamatan po natin ang delegasyon mula sa Magdalena de Nuestra Señora de Portabaga, mula sa Santuario Diocesano de la Virgen de la Soledad de Portabaga. Viva la Virgen! Viva! Viva Reina de Cavite! Viva! Viva Luz de Pilipinas! Viva! Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes de Retiro. Isang babaeng nakaputi na may asul na sintas sa kanyang baywang. Dalawang gintong rosas sa kanyang mga paanan at may hawak na puting rosaryo. Ganito ang inilarawan si
Ganito inilarawan ni Santa Bernardita ang mahal na Birhen Maria noong siya'y nagpakita sa kanya ng 18 beses, simula ika-11 ng Pebrero hanggang ika-16 ng Hulyo, 1858. Dala-dala ang mensahe ng pagbabalik loob sa Panginoon at patuloy na pananalangin para sa mga makasalanan. Noong ika-25 ng Marso, formal na ipinakilala ng Birhen ang kanyang sarili bilang ang Immaculada Concepcion. Ang imaheng ito ng mahal na Birhen ng Lourdes ay ang opisyal na naglalakbay na imahe ng Birhen ng Lourdes na nasa pangangalaga ng Arkiprofradia ng mahal na Birhen ng Lourdes ng Pilipinas na solemne binendisyonan noong 3 ng Hulyo ng kasalukuyang taon. Araw ng kapistahan, ika-11 ng Pebrero. Palakpakan po natin ang pasalamatan. Arkiprofradia mula sa Diocesan Shrine of St. Augustine, Baliwag, Bulacan. Immaculate Conception Cathedral, Pasig City. Parish of the Holy Sacrifice, Diliman, Quezon City. Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Tondo, Manila. At National Shrine of Our Lady of Lourdes, Quezon City. Our Lady of the Assumption. Ang Assumption of Mary ay isa sa 4 na Marian dogma ng Simbahang Katoliko. Binigyang kahulugan ito ni Pope Pius XII noong November 1, 1950 sa kanyang apostolikong konstitusyon. Ang pag-aakyat sa langit kay Maria ay ang paniniwala ng mga Katoliko sa muling pagkabuhay ng katawan at laman. Pinahayag ni Papa Pius sa kanyang Munificentissimus Deus ang pag-asa na ang paniniwala sa pag-aakyat sa langit sa Birhen Maria ay magpapatibay sa ating paniniwala sa ating sarili. Naging isang epektibo ito. Ang kanyang kapistahan ay tuwing August 15. Ang imahen ay mula sa parokya ng Our Lady of Assumption. Palakpakan po natin ang delegasyon mula sa Our Lady of Assumption Parish. Our Lady of the Assumption. Ipanalangin mo kami. Mary, help of Christians. Si Maria, ang tulong ng mga Kristiyano, ay isang katolikong titulo ng mahal na Birhen Maria. Ang katolikong santo na si John Chrysostom, ang unang taong gumamit ng titulo ng Marian noong taong 345 AD. Ipinalaganap din ni San Juan Bosco ang parehong debosyon ng Maria. Tulong ng mga Kristiyano. Ito ay nauugnay din sa pagtatanggol ng Kristiyanong Europa, Latin at Griego, sa hilaga ng Afrika at gitnang silangan mula sa mga taong hindi Kristiyano noong Middle Ages. Sa panahon ng pagpapalawak ng Imperyong Ottoman ng Islam na nilayo na salakayin ng Kristyanong Europa noong 1571, tinawag ni Pope Pius V ang mga hukbong Kristiyano at ang tagumpay na nakamit ito ay dahil iniugnay sa pamamagitan ni Maria sa ilalim ng titulong devosyonal na ito. Araw ng kapistahan, tuwing ika-24 ng Mayo,
Bigyan po natin ng masigabong malakpakan ang buhay. Ang delegasyon ng San Juan Bosco Parish. Mary, Help of Christians. Ipanalangin mo kami. Our Lady of Loreto. Ayon sa tradisyon, manibalang dinala ng mga anghel ang bahay ng banal na pamilya mula Palestine patungong Loreto, Italia noong ika-13 siglo. Ngayon ay pinaniniwalaan ng alamat na ito ay nagmula sa katotohanan na ang isang pamilyang patron na may pangalang Angelo ay maaaring inilipat ang bahay o nagkaroon ng mga bato para sa isang replika na bahay na inangkat mula sa banal na lupain. Reyna at patrona ng bayan ng Sampaloc, pintakasi ng mga naglalakbay sa himpapawid, tagapagligtas ng mga tahanan laban sa sulok at sakuna, at ina at guro ng mga mag-aaral. Ang kanyang kapistahan ay tuwing ika-10 ng Disyembre. Palakpakan natin ang delegasyon mula sa Archdiocesan Shrine and Parish of Our Lady of Loreto. Masintahing Birhen ng Loreto, o ikaw ay aming dinaraman. Pagbalasay natin sa pagkakataw, ang bayan ang minamahal. Ang gandang sinaunang sariwa ay malaya mula sa sala. Ang taglay niyang ganda at ang iyong payapa, ang bayan ay sumisinta. Pintakasi ka namin sa lahat ng aming panalangin, sa Diyos Ama natin, upang bayan ay dinggin. Mamahal na Birhen, Birheng tanging kapintu-pintuho, ang patronang kay mahal, atin nang ipagdangal. Sa Sampaloc ay inawasintahing Reyna, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mabuhay ka. Masintahing Birhen ng Loreto, sa apoy ay aming Nuestra Señora del Pilar. Ang imahe ng La Pilarica ng Santa Cruz ay inukit na kahoy na mahogani ang katawan na natatakpan ng pila. Ang ulo at mga kamay ng mag-ina na gawa sa galing. Nakatayo ang imahen sa isang bibiging batay sa salaysay ng tanyag na nagpapakita ng mahal na ina kay Apostol Santiago ng Saragossa, Espanya. Ang imahe ay nagsusuot ng borda na kapa, peluka at corona para sa ina at anak. Ang imahe ng Western ay dinala sa Pilipinas sa mga Jesuita mula sa Saragossa, Espanya bago ang 1743. Ito ay kinoronahang kanonikal noong December 7, 2017. Araw ng kapistahan, ika-12 ng Oktubre. Palakpakan po natin ang delegasyon ng Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament. Nuestra Señora del Pilar. Panalangin mo kami. Our Lady of Mount Carmel. Our Lady of Carmel, o Birhen ng Carmel,
ay ang titulong ibinigay sa mahal na Birheng Maria na kanyang tungkulin bilang patroness ng Carmelite Order, partikular sa loob ng simbahang Katoliko. Ang unang Carmelite ay mga Kristiyanong ermitanyo na ninirahan sa bundok Carmelo sa banal na lupain noong huling bahagi ng ika-12 at unang bahagi ng ika-13 siglo. Sa Maynila, ito ay nakadambana sa Basilica Minor ni San Sebastian sa Quiapo, Maynila. Ang kanyang kapistahan ay tuwing July 16. Palakpakan po natin ang delegasyon mula sa dambana ng Our Lady of Mount Carmel, Minor Basilica of San Sebastian, Quiapo, Manila. Muli, tayo po'y nagpapasalamat sa dambana ng Our Lady of Mount Carmel at Minor Basilica of San Sebastian, Quiapo, Manila. Our Lady of Mount Carmel de San Sebastian, Ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Ang titulong Our Mother of Consolation ay ang pangunahing debosyon kay Maria sa loob ng Augustinian Order kahit na mula pa noong ika-17 ng siglo. Ang pinagmulan nito sa mga Agustinians ay direktang nakatali sa buhay ni Santa Monica at San Agustin. Nakatalino inilalarawan kasama ng mga figura ni Maria at ang Bata Jesus sa mga bendisyon ng ano. Ang iba pang titulo ng debosyon ay Our Lady of the Assumption. Ayon sa tradisyon, si Monica na nalubog sa kalubukan batang si Jesus na nagtulog sa kanya ng kanyang pagkakalina. Inabot ni Maria sa kanya ang isang sinturon na hinili niya ang tulong ni Monica bilang pag-uwi ng kaangatan ng pagkakalina siya at sa kayo isang nagtutulog ng pangbubuhayan. Mula sa sandaling iyon ay isinuot ni Monica ang sinturon at pagkatapos ng kanyang pamabalik noon, inirekomenda rin ito sa kanyang anak bilang indikasyon ng matibay na proteksyon ni Maria. Kaya sa pamamagitan ng parehong tradisyon, ito ay naging makasaysayang, pangunahin at karaniwang simbolo para sa lahat na sumusunod sa pamumuno ni San Agustin. Araw ng kapistahan, ika-4 ng Setyembre. Archdiocesan Shrine of Our Lady of Consolation and Assumption. Nuestra Señora de la Consolación y Correa. Ipanalangin mo kami. Sa pagkakataong ito, magsitayo tayong lahat para sa pagdating ng Patrona Jorada de Manila, Nuestra Señora.